butas tanan. Kanang ingong father of the city ba sa magkakatawa ko na kanunay kung ting eleksyon. Kani mo kung ako mga kauban kandidato, ingon sila iliganon ko, parente na ko si kitsa. Enumerate tanan. Ingon ko mayor naman ko. Luping mo tanan. Ako na yung mga anak tanan. So parente na ako tanan kaya ako na may amahan sa syudad, di ba? Sakto? So, well, good morning. May buntag sa tanan. Medyo nakabantay ko karong adlaw nga medyo jutay o gamay-gamay rata karon dinhi. No? Holiday? Tama, nag-break din ang uban. Kay usually magod pag Monday musaka ta diha, traffic kayo. No, karong adlaw medyo mingaw gyud, no? Sa atong mga elected officials, Councilor Ayan Oy, Councilor Cesar Bishacor, Councilor Renandang, Kumunog, atong mga department heads present, ang atong mga partners gikan sa Red Cross, at ang atong bagong graduate, no, sa officers candidate course nga si Dexter ka po yung ngalan, Luis, no, Librado, ang atong mga kauban sa BJMP, sa Bureau of Fire and Protection, kanatong tanan, labaw na sa mga gahig lawas sa LSB, may buntag kaninyong tanan. Kahig lawas na uban, sa itong uban dito, grabing pitik. Grabe ko ng pitik. Gaduda na yun ko ninyo da. Laki kayo mo tanawon, dali, doon mo din ibi, tanawon na ito, bubukal ba itong duguan eh? Kaya kung bubukal ka ni, mo na. Well, again, may buntag sa tanan, no? Atong i-saysay gamay, na lang kay gustong idugang atong mensahe ni Jenny Densing about atong imong hisgutan nga nahimo kog president sa Regional Educational Council. Well, kay ang findings mo gud nato dinhi sa Philippines is that ang mga grade 3 students dili maka-comprehend sa unsay ilang gibasa. Meaning ana is that most likely we're probably minus, no, or naulahi kita sa pagtuon, no, for whatever reasons, maybe takay reasons nga na-cite niya na sa Senado. Actually ilan ang gipang-mention, but recently nagi ko'y nabasahan nga gikan gini sa UN, no, 14% daw kuno sa grade 5 children in the Philippines, no, 14% of grade 5 children in the Philippines have high proficiency. What's say tawag ani, only 14% of grade 5, only 14% of grade 5 children in the Philippines are considered to have high proficiency in reading. Second lowest among 6 Southeast Asian nations. In the UNICEF C or Southeast Asia PLM 2024 study, ang Philippines lag behind Vietnam 66%, Malaysia 49%, Myanmar and Cambodia. Imagine, I don't know what's wrong with our educational system. Kano na ingana man ta? Na supposed to be Philippines is way ahead. In the 1970s, 1980s, we're so much ahead. Usay lang makayaw-yaw ta ba? Even sa sports development, lupig na kay ta. No? Igor at manghambog sa basketball. Pero sa ubang sports, wala na. Sa ubang discipline. Well, there are exceptions, di ba? Naayuban talagang through grit and determination, nagiubang athletes nga mo excel. But kung tanaw na itong overall, there's something wrong
sa suporta gikan sa gobyerno, no, sa atong mga atleta, sa atong mga estudyante. That's why ingani ang atong sitwasyon. Ako lang ning gipagawas because this is really happening, and ato mo gunang mamitingan kanunay, no, ato mabati, no, pinagi sa mga reports nga moabot sa tua, sa atong opisina, o ano kayo, laway, paminawon, basahon ang mga report nga moabot sa tua. I hope, no, ang atong national government, especially ang DepEd karon, tagaan nila saktong direksyon ang atong educational system. I hope maka-decide tagin sakto unsa gyud direksyon natong we have to take. No, ako na lang ilakbit, pero ako na lang i-mention, no, mag-mention na lang ko sa mga mga nahitabo sa opisina. But sometimes dili na ito mapugnan ang atong frustration, no, isip amahan sa syudad nga mo ni imong mabati tungod ani mga gakahitabo din sa ato sa Pilipinas. Well, last week, well, salamat kay sa Bureau of Fire and Protection led by Fire Superintendent Jack Bigwil, ang ato City Fire Marshal nga nibisita sa akong opisina ug ila gyud kong gikantahan dito og mga Christmas carols. Dili lang kana, believe ko kay ila po yung nikanta po yung sila sa akong favorite nga kanta dito sa opisina. Nakaduyog yun ko nila, nakakuyog yun ko nila kanta dito. Thank you very much sa inyong pagbisita. Na-appreciate na ko sa inyong sincerity as well as ang inyong pagsuporta, no, sa atua din sa LGU Iligan. At the same time, committed gihapon, no, ang LGU Iligan, especially from my office, ang atong continuous nga partnership na ma-improve yun nato ang atong system o ang atong mga labaw na ang atong mga kahimanan, atong mga equipments, batok sa problema nato sa mga safety o kaning mga posibleng mga sunog sa ato ang mga kabaranggayan. I would like also to personally appreciate those barangays, no? Ang mga barangays although dili tanan, ang uban maka-afford, ang uban dili, but for those who kana nagahin, for instance sa Tomas Kabili, nagahin yun og budget nga nagpalit yun sila ilang kaugalingon fire trucks. Gagmay, pero that is purposely, no? Ang purpose niya na is makasulod sa ilang mga gagmay nga mga dalan para po maka-supplement sa mga fire trucks nato din sa LGU. So, congratulations ug salamat kayo sa mga barangays. Di na ko ma-mention tanan, but I know a lot of them has already got fire trucks, no, para magamit nila. Ako madumduman lang kanunay si Buboy o si Sarbi Shakor kay sige bisag panghambog na ko na palit ko fire truck worth mga 5 million ba to nga akong gigamit. Well, congratulations again ang atong ABC President. Ni-attend po ko sa ABC ABC night, no? Diha na ako gisaysay ka sa ilatanan nga di ako believe kag si Sarbi Shakor. Wala na ngayon budget. Gibayran tanan cash. Ambot lang asa si Kika kwarta. Gibayran cash ang venue, ang pagkaon, bungga kayo ang mga regalo. Ang nidaog sa first prize, block out sa gipadaog, motor, no? Worth mga 80 to 90,000. Ang nakadaog si Joel Labandero, ang barangay captain sa barangay Mahayahay. Mao nang wala karon kay ingon ni Kapitan Shakor, ABC President, nga nag-practice kunog motor, nag-practice og drive. Mao nang wala sa karong buntaga. Anyway, congratulations to our ABC President.
makita gyud nato ang iyang leadership, no? Mo shine din siya as a leader, ug wala gyud masayop ang ABC nga namoy isa ka leader nga stable, kabalo, ug kanang willing mo gasto, no? Willing mo gasto para sa ilang kauban. So again, congratulations ABC President and the whole ABC, no, council ninyo, ang inyong association. By the way, again, as what was announced last week, di ba? Wala pa din. Namatay ang kapitana sa Barangay Tibanga, di ba? Wala na-announce din, no? Wala. Dito na sa ABC na-announce, no? Ato lang pabalo, ipanaw ang kapitan sa Barangay Tibanga, no? Atong last week. And nakalimot ko kung na-mention man ni nato din sa flag ceremony, but immediately after, mga 2 days after, atong gi-swear in, atong gi-administer ang oath of office of Lou Darrell Paterno, ang ilang first kagawad isip bagong punong barangay sa Barangay Tibanga. Kinanglan man yun yung pulihan kay daghay mga trabaho na mabitin, that's why ipulihan diretso. So ato lang pong ipabot ang atong I don't know kung ilubong na ba? Lubong na. So I hope most of you or kaning mga kaila nakabisita kaniya. Also last week, ipahigayon ang 4th quarter Iligan Disaster Risk Reduction and Management Council meeting ng atong year-ender council meeting na nakatutok sa usa ka tumong nga mao ang panalipdan ang kinabuhi ug andamon ng iligan sa mga risgo nga umaabot. Well, as you can see, nung atong ICDRRMO, lahig nigyo kayo karong panahon na. Thanks and congratulations to Armian Aloro sa imuhang pagtutok, no, sa opisina. Ako ning gibalik, ako na po ning gisulti ato ni Agi na gid siya na nisaka gyud ang imuhang jewels, kumbaga kung relo pa kaniadto kay balo mo makasabot mo sa akong mga kaedad. Di ba na may citizen do sa una, si Seco citizen, jewel 5 sa to. 21 jewels ingong pangayan, oy. Pasabot na mas maayo, no, ni improve na karong panahon na wa na may jewels. Anyway, congratulations to Armian Aloro o ang entire office sa DRRMO sa mayo ninyong tumong o mayo ninyong pag-atiman. I hope, again, ako nang isulti kang Armian last week nga padayon ta, no? Dapat tayo mga kulang ng mga equipments kung necessary. It's up to you guys kung necessary, kung kinanglan ta mo procure, make sure available na in case na yung mga dili maayong mahitabo na dili nato matagna. So again, na-mention ni Darwin Manubag kaganiha ang first ever Mindanao AI Analytics Conference here in the city of Iligan. So that was very impressive, no? That was really very impressive with so much attendance as well as speakers nga tuwa dito. Murakag na sa laing lugar nga present dito. And then makita nato ang enthusiasm sa mga participants, labaw na sa mga estudyante nga tuwa dito. Well, kabalota, these tools can really help our medium, small, mga micro, small, medium enterprises. How can they grow? At the same time, empower our youth, strengthen industries, and allow government to deliver. Kanimo akong gustong dalion na. Through AI, gusto na ko ang atong gobyerno will be able to deliver smarter and more responsive services. Wala na hit and miss ba?
because all the information na mahatag sa data bank, ang AI na mo guide ka na to, kita raga po mo decision, but ang AI mo hatag na to guidance nga mo ni ang possible, mo ni ang maayong buhaton. Lahi na yung panahon karon, no? Lahi na yun ang with the help of AI, with the help of ChatGPT, dali ra gyud kayo ang information nga makuha nato ikan lang sa technology. Well, also siguro, although I'm not the right person to announce it, it should come from the legal office. Ako na lang po ni i-announce nga ang LGU Iligan ni daog sa kaso kalabot sa Kolehiyo de Iligan. Diba? Giklaro sa Regional Trial Court sa Iligan City nga valid or balido o makatarunganon ang City Ordinance 22-7196 nga nagpasera sa Kolehiyo de Iligan. Giklaro sa korte nga ang ordinansa dili supak sa balaod o konstitusyon, dili mapintas, pabor-pabor or discriminatory o gihimo alang sa kayuhan sa publiko, labi na ang mga estudyante sa CDI. Mao nang gisulat no dito sa decision. Well, a lot of the students actually are already graduates. Ni-graduate na. No, a lot of them. In fact, we have dagan na po yung mga estudyante nga itong isalo o nakatrabaho din sa LGU Iligan, particularly dito sa CSWD. Asa man si Madrio. Mingaw na yung kuniya. O sa'yo lagi di na ninyo mo kakita ang absent di ay. So, muna siya nga naay mga graduate o kaning social worker nga naana diha sa CSWD. Napoy graduate o mga criminology nga tuana gipang-absorb sa Public Order and Safety Office o uban pang mga opisina dinhi. So mao na siya yung mga updates na to kabahin anang CDI. I hope this will finally put to close no kanang issue nga dili makatarunganon, dapat i-continue, wala gay capacity ang LGU nga mutukod og another building o building nga nakadako mo invest og so much money to continue that project o kanang eskwelahan. So also last week through the GAD office dito mi sa Barangay Palao or the ABC office o ABC hall nag-distribute og mga grocery package o bugas o livelihood projects. Pag-post ako sa video ato, pag-post ako sa picture, dagkan na kay text. May pa din kumuhatin nung yan ang okasyon na. Dagkan na ni text, Mayor, akong pinaskuhan. Ako lang ipaibalo sa itong mga kaigsunan karon medyo nata sa belt tightening, no? Kung makita ninyo ang LGU Iligan, wala tay Christmas party. Wala tayong Christmas party. Kay para lang sa gratuity pay sa atong JO, atong gratuity pay sa atong COS, di man po nato sila pwede pasagdan. That's why pwede na no nana sa cashier's office. Klaro sa ninyo. Basta hibalo ko na permahan na no ang ang cheque, ang mga cheque. I don't know kung unsaon nila pag-release per office or whatever, per department. Basta ready na to, pwede na makagawas ang uban before Noche Buena o Christmas. Ang problema lang, tungod sa kadako, tungod sa kadaghan, dili tanan makadawat. Nagtimbre na daan ang cashier's office nga dili daw nila mahurot na
akong tubag, at least man, basta ma-release ninyo before the New Year's Eve. Diba? At least natay pang lipas tuig. Ano siya tawagan ng okasyon? Ha? Bispira sa bagong tuig. No, what is that occasion? Nabay, ha? Dili ng Three Kings, oy. Pareha ng dito, ha? Ano siya tawagan na? Ha? New Year's Eve celebration, di ba? New Year's Eve celebration. O na siya, okay na maka ninyo, LSP. Okay na maka mo nga magpaulahin mo. Dili. Abi ko, okay na ninyo. Sige. So, again, congratulations sa Mahayahay. Medyo ilado kay Mahayahay karon adlaw. Ang kapitan ni daog motor, absent, kay nag-practice, nakadawat og mga unsa ni? Nakadawat og mga awards. Dayon ang Mahayahay United Football Club nga mga babae, no, sila pwede daog sa Iligan's Pride sa Pilipina 5 Futsal Fiesta. So congratulations dito sila sa opisina. Ang ilang hangyo kato ilang futsal field. Finally, no, kaniadto actually initially wag ko plano ato nga imo futsal, but when Football for Humanity visited my office then as a congressman, ila kong ihangyo basig maka-develop ka og futsal field kay wala na dinhi sa Pilipinas. So immediately the next year ako napatukod ang futsal nga field. Actually, ano na siya, ang futsal dapat lagi na sa sulod sa building. Dili siya open air, dili siya exposed sa init. So, naghangyo ang team na kanunay nga practice dito kung pwede ba daw butangan o shade gamay. So, Ma'am Tata, pwede ba butangan, ako nag-iingnan ng inyong architect, si Architect Jacob, si Architect, o si apelido na niya karon. Anyway, si Architect Hana, nga butangan lang shade nga kanang tencil ganing nga puti ganing kanang mura siya kanang tarpaulin mura ani ba puro mas baga para naa siya shade ang afternoon sun man day pinakainit diha. So mo na atong plano next year, hopefully mapila to sa 2027 nga budget. Dili na siya dakong budget but at least maka-cover or makahatag nilang shade sa mga players. Ako namang gisulti ang gratuity. Mayon tatong pang finale. Pero mao lagi din ang atong gibutang ang announcement, ang pinaka-importante ang gratuity. Holidays. Basta holiday gani aktik kayo mga empleyado sa gobyerno. Swerte ta dinhi natay mga apilta sa kaning Muslim holidays, no? Sharif Kabunsuan, Magulang, apilta sa ubang lugar wala. May mga bangko sa national nga mga bangko, dili sila mo recognize og mga local holidays. So anyway, holidays kung umaabot December 29, 9 working through memo circular number 111. Then another one, January 2, para makapahulay ang mga nakabiyahe o sa gikan kanang celebration sa bagong tuig. So mo na atong mga holidays December 29 o January 2. So makita-kita tagbalik January 5 na. 5 Monday. So ayaw mo, no, ang panahon karon kung pwede lang likay-likay ta sa daghang kaon. Kung medyo gutom na, abante. Pero medyo makakaon kay insakto, likay-likay lang din sa daghang karne, kay lisod na karong panahon na, di ba, Kapitan, ano, inyo? Basig maano na po ta, mabarado na po na ng atong mga, ano diya, atong heart. Tungod mo na sa love life, na sobrang love life pa, ang dugo, tapaingon yun sa heart. Nang hinahinay lang sa love life, ha, Kapitan. So di na ako tason,
Again, salamat kayo sa inyong presensya. May buntag, padayon, asenso, Iliganon.